Sunshine News Radio reports. Dagdag pambalita palasyo, isinisisi sa umano'y fake news ang patuloy na pagsadsad ng approval at trust rating ni Marcos Jr. Ang detalye naman ng balitang yan, alamin natin kay Kapara Almar Persuelo. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga Pilipinong walang tiwala sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa bansa. Batay sa huling datos ng Pulse Asia Research sa pamamagitan ng ginawang ulat ng Bayan Survey, as of March 2025, nasa 25% lang ang approval rating ni Marcos Jr. habang umabot naman sa 53% ang disapproval rating nito. Kung ikukumpara ang nabanggit na resulta noong buwan ng Pebrero taong kasalukuyan, tanging si Vice President Sara Duterte lang ang opisyal ng gobyerno ang nakakuha ng mataas na ratings, habang trust ratings naman ni Marcos Jr. o ang naniniwala sa kanya ay bumaba mula 42% noong Pebrero at ngayon ay nasa 25% na lang, habang ang kanyang distrust ratings o yung mga hindi naniniwala sa kanya ay dumami mula 32%, umakyat pa ito sa 54%. Rason naman ng palasyo, ang pagbaba ng ratings ni Marcos Jr. ay dahil daw sa fake news. Sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Reaksyon ng dating kalihim ng Department of National Defense at senatorial candidate ni Norberto Gonzales. Dati na yung mga fake news na yun at saka ang iba ka sa kanila pa nagagalit. Diba? Tapos ngayon bumabag siya kasi sa fake news. Isang magandang halimbawa ng fake news na ipinakalat ng palasyo at ng mismong Pangulo ay nung sinabi nito na wala rong dalang armas ang mga pulis na iligal na pumasok sa mga compound ng The Kingdom of Jesus Christ o KOJC noong 2024. Idagdag pa rito ay yung pangako ng Pangulo na 20 piso na kilo na bigas na hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari, gayong naging kalihim ng Department of Agriculture si Marcos Jr. Pangatlo, ipinangako rin niya na ipagpapatuloy niya ang sinimula ng Duterte administration, pero iligal na ipinaresto ang dating Pangulo at minadali ang pagpapadala sa kanya sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands nang walang pahintulot. Kaugnay nito, sinabi ni Gonzales na dahil sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ipinakita lang umano ni Marcos Jr. na siya isang mahinang leader. Dahil nga sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte, ito pa siya lalong pagkahinaan. Ang naging epekto niya nakikita, ang paniniwala ng marami sa ating mga kababayan, lalong umihina ang liderato ng Pangulo. Bagamat aminado si senatorial candidate Gonzales na mayroon talagang nagpapakalat ng fake news, hindi anya nito maitatago ang katotohanan at tunay nararamdaman ng mga Pilipino na hindi kayang pamunuan ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Alam mo, bagamat maraming fake news na umiikot, yung katotohanan nararamdaman at nakikita ng tao bayan yan. Yan ang talaga nagpapabagsak sa Pangulo. Yung sentimiento ngayon na hindi niya kayang gampanan ang kanyang katungkulan bilang Pangulo. Sa huli, ito ang payo ni Gonzales kay Marcos Jr. Napakababa na at maaaring bumaba pa. Marami na nag-iisip na kung pwede sana para sa ikabubuti ng bayan. Pag-isip na ang Pangulo, either mag-resign, tumawag ng staff election. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Showbiz.